Magandang araw mga pare, ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Another video, another banatang. Eto, medyo mainit-init to kasi medyo medyo personal sa akin to. Nabubwisit talaga ako dito eh. Ewan ko kung ako lang o kayo rin ha. Kasi syempre, yung mga hindi naman kasi tatay ko driver eh. Itong mga PUV na to medyo nakakaiba na eh. Ipagkakatiwala nyo ba yung mga anak ninyo o yung mga kamag-anak ninyo sa mga driver na ayaw magpa-drug test? So, si Marcos pabor kaya dito sa drug test ng mga PUVs? Siya nga eh. Ayaw magpa-drug test papabor kaya siya dito? Ewan natin ha. Pero yan ang malaking tanong dyan. Ito kasing mga to hindi ko alam kung may mga yung iba dito may sa jeep siguro may mga lisensya yan, pero yung iba diyan siguro talahib. Alam niyo yung talahib? Yung mga pinagawa lang, yung walang appearance, yun yung mga as mga fixers, yan, pwede yan sa mga jeep. Pero dito sa mga tricycle, hindi ko alam eh. Sa mga bus din, hindi naman yan siguro magkakaroon ng lisensya. Hindi naman siguro makakapag-drive yan ng bus kung walang lisensya. Ang tanong dyan, kung yung nagda-drive ba ng mga sasakyan na ito, yung mga PUVs o yung mga public utility vehicles, dapat bang magpa-drug test talaga? Kasi ewan ko, kakaiba na tong mga to eh. Mahirap yan, di ba? Tsaka ang tatapang talaga, grabe. Hindi naman lahat hindi ko naman nilalahat ng mga driver na to, hindi naman lahat matatapang. Syempre may mga init ng ulo din talaga yan, pero yung iba, grabe ngayon, sobrang tapang na. Talagang wala nang pakialam. Tapos pag di ba, syempre nabangga ka, nasagi ka. So sobrang siga nila. Pag nasagi ka, kakamot lang ng ulo yan, sir. Pasensya na kayo, sir. Kasi, ito lang yung pinag-aanohan namin. Ito lang yung pinagkakakitaan namin. Wala kami ibabayad sa'yo. Buwisit ka pala Bakit nagsisiga-siga ka kung wala ka palang pambayad? Diba? Kayong mga kayo, hindi ko nilalahat kayong mga mayayabang sa kalsada, ilugar nyo yung yabang ninyo sa kaya nyong ibayad. 'Di ba? Ang yayabang ninyo, siga pa kayo sa kalsada, wala naman pala kayong pambayad eh. Magpapaawa kayo tapos iiyak-iyak na lang kayo niyan. Ang tatapang niyo. Talagang sasalubungin ka pa. May experience ako dito sa ang yayabang. Yung kinuwento ko nga nung nakaraan sa sa SMNI Yung papunta ako ng Makati, grabe. Alam mo yung nakaarangkada ka na, sasalubungin ka pa rin talaga. Kasi syempre, masikip ang kalsada. So, bigayan. Pinagbigyan ko yung una, tapos sumunod ako. Tapos bigla siyang sumulpot kasi paliko. Sulpot, diretso pa rin. Sabi ko, inano mo talaga pinasok mo pa talaga Ano sagot sa akin? Anong problema mo? Hay na hay ka, sir Yung alam mo yung parang walang seminar. Syempre, bago ka makakuha ng lisensya, sa seminar ka niya kung ano yung mga dapat mong gawin. Ewan ko sa mga tricycle driver na to kung dumaan ba ng seminar. Baka naman kasi walang lisensya. Syempre, hindi na kami pag-away. Ano ba yan? Ubusin ko pa yung oras ko dyan. Pero minsan nakakainis talaga Ang problema dito, sino kaya ang pwedeng dito? LTO. Tsaka yung mga yan, mahirap na. Baka wala nang lisensya, tas addict pa. Tapos yung anak nyo, mga estudyante, sasakay dyan, gagabihin ng uwi. Mahirap na. Hindi ko naman, wag naman sana, pero ito sa labing ko, ba't tabing wag naman sana, pero baka mamaya pagtripan, alam nyo na, di ba? Dalin sa madilim na lugar. Hindi ko naman wag naman sana mangyari to pero mahirap ipagkatiwala sa mga yan, lalo na pag
Pag nakadroga, ay nako. Tingnan nyo naman. Yung mga nang-rape. Ewan ko ba? So, yan yung mga posibilidad dyan. Ewan ko kung paano gagawin to ng LTO. Puntahan nyo kaya sa terminal tong mga to. Di ba merong ano dyan, merong napabalita na yung nasuspinde yung mga jeepney driver yata o bus driver yun kung hindi ako nagkakamali. Dahil nagpa-drug test sila tapos positibo. So, suspendido yung lisensya. Ngayon, gawin tong mandatory. Maganda nga tong sinasabi ni Sec Vince Dizon eh. Parang ito lang yung ano eh. Parang ito lang yung maayos-ayos sa gobyerno to eh. Yung masasabi natin na matino. Yung iba walang kwenta. Parang ito lang si Sec Vince ang medyo maayos-ayos talaga. Di ko alam kung maka Duterte to pero kahit hindi to Duterte siguro okay din to. Kasi alam nyo naman tayo, hindi lang porket ibang kulay, hindi na okay sa atin yan. Dapat pag may magandang ginawa, edi syempre, palakpakan. Pero pag may mga Duterte na sablayang ginawa, syempre, yung mga maka Duterte na sablayang ginawa, dapat banatan din yan. Hindi porket yung kaalyado ka ni Pangulong Duterte, hindi ka na dapat banatan. Hindi pwede yun. Panoorin natin tong balita na to. Ba't nangyari dun? Ito. Panoorin natin tong balita na to. Dahil sa sunod-sunod na trahedya sa kalsada, kabilang ang insidente sa SCTEX na ikinasawi sobrang siga kasi kaya nang ng 10 tao, kabilang ang 4 na bata, ay nagpasya ang Department of Transportation na ipatupad. Excuse me. Nakita nyo yung aksidente dun sa ano? Nakita nyo yung aksidente dun sa SCTEX, yung talagang na sandwich yung kotse. Kotse ba yun o van? Hindi ko sigurado pero na sandwich kasi durog na Durog na talaga, nakita nyo yun. Yung sa CCTV pala, malayo pa lang dapat, pwede nang iiwas nung bus Pwede nyo nang iiwas Kasi malayo pa lang, nakikita niya Talagang diniretso. Ewan ko kung lutang yun si bus driver. Ewan ko kung nandito sa balita na to na parang ayaw magpa-drug test Ang mandatory drug testing sa lahat ng PUV drivers. Tuluyan na ring binawi ang lisensya ng driver ng Solid North na sangkot sa SCTEX tragedy. Solid North. Ewan ko kung tsumempo lang kasi si Marcos North yan, di ba? Solid North. Tapos yung aksidente, Solid North. Si Charlight magbabalik. Ewan ko kung baka yan. Mamaya malalaman natin kung ayaw parang ayaw magpa-drug test People do not feel safe on our streets. Inanunsyo drug test kada 90 days. Parang ewan ko kung parang merong parang merong specific na na pag gumamit ka ng droga, parang hindi yun mawawala sa katawan mo within within parang 3 months yata. Hindi ko alam, basta 90 days ang sabi niya. So 3 months. So pag gumamit ka ngayon, maghihintay ka pa ng ilang months para mawala yung para ma-wash out yung droga sa katawan mo. Parang ganun Hindi ko sigurado kung sino yung expert dyan, paki-comment Parang ganun ang style nito Kaya pag nagdroga daw, malalaman within 90 days, kaya 90 days siguro yung sinabi niya, malalaman na gumamit ka ng droga sa loob ng 3 buwan. Kasi yun yung tagal na ini-stay nung sa katawan mo, nung substance sa katawan mo na kung gumamit ka nga ganun katagal. Kaya 90 days o sabihin na natin 3 buwan. So wala kang takas. Ngayon kung hindi ka malamang madaming magrereklamo talaga dito. Unang-una na diyan yung president. Joke lang.
Kasi 'di ba, kung dapat nga ano every 2 months Para may nagkwento sa akin ito, hindi ko alam kung kabanda ko dati kasi may mga kabanda ako na gumagamit Oo, alam ko 'yan. Pag ano 'yan, pag mga kabanda ko to sa out of town. Pag ano to, pag yung mga hindi mo makausap, alam mong yung madaldal sila tas hindi mo makausap. Tapos ang ginagawa talagang syempre pag banda, ang tinatawag na banda yan sipra-sipra yung parang pag-aaralan mo. Pag ganun, talagang nagsisipra ng matindi focus So yun yung ano niyan, yun yung parang ewan ko sabi nila pag nakaganon daw focus sa trabaho, sa ginagawa. Bakit yung mga yung mga driver walang focus sa na baka nasusobrahan siguro. O kaya palubat na, yun yung sinasabi na palubat na, pababa na daw yung tama kaya medyo nanghihina na. Kasi pag ang kwento sa akin yan, syempre marami tayong tropang yung iba nga sumuko na Ang kwento sa akin yan, meron daw mga yung alam niyo yung yung sundot, sinasabing susundot, pag umano ka daw niyan, syempre masigla ka wala ka, hindi ka aantukin, hindi ka nga makakalunok Hindi ka daw makakalunok diyan kasi nakita nyo nga, ewan ko yung nakita nyo sa Mang Inasal. Hindi naman natin sinasabing addict si Kuya, pero parang ganun yung hirap daw lumunok. So hindi ka masigla ka diyan, parang yan yung mo, energy mo. Kahit hindi ka kumain, kahit hindi ka uminom ng tubig, kahit na hindi ka matulog, may energy ka daw diyan. So ang tendency pag bumaba na yung tama, doon mo na mararamdaman yung pagod. So pag bumaba na daw yung tama na yun, ayun na, susundutan mo na yun para may energy ka na naman. Kaya nga yung iba dyan, napapansin nyo, yung iba lubog na. Yung mata, lubog na yung bibig. Hindi ito pwede mo nang sausawan ng suka sa lalim. So yun daw yun. Syempre, hindi ka na nga kakain Paano ka magkakalaman? Hindi ka kakain, droga ka lang ng droga. Yun daw yung kaya minsan ayan ang alam mo yung mga dilat na dilat, mga birit na birit. Ayan ang mga ngayon ayan ang parang palatandaan na gumagamit si Kuya pag So ito maganda tong, ewan ko baka kontrahin to si Sek Vince, wag naman sana. Pero maganda tong mandatory na drug test na to. 90 days. Baka nga pwedeng gawing 2 months every 2 months. Tsaka dapat meron yan certificate mga Sek Vince Dizon. Sana merong certificate yan na kasama dun sa, 'di ba yung lisensya, yung parang lagayan ng lisensya. 2 bulsa yun meron dito yung lisensya, tapos dito yung pang-ipit ng pera pag ipit ng pera pag hinuli ka. Joke lang So 'di ba 2 yun, may plastic yun transparent. So dito yung lisensya sa ibabaw, dito naman sa baba yung ipitan ng pera para pagbukas hindi halata. Joke lang. So yung pagbukas, dapat andito yung pera. Pera tuloy, visit. Andito yung lisensya, tapos nasa baba yung certificate na ng drug test. Nagkandak ka ng drug test. Ganun. Tapos may QR code yun. Tapos pag in-scan yung QR code, makikita kung kailan ka nagpa-drug test. 'Di ba? Magpa-drug test ka ng ganito, tapos nagpaano ka. Pag sumablay ka doon, sususpindihin nga, kukunin yung lisensya mo, hindi ka makakapag-drive hanggat hindi ka nakakapagpa-drug test. Ganun dapat, 'di ba? Ako na lang kaya diyan.
Di ba? Ganun naman mag-isip. Ewan ko, kung naisip na to ni Sec Vince, malamang naisip niya na yan. Pero, suggestion ko lang, ganun sana yung lisensya, yung lagayan ng doon sa baba yung certificate o katunayan na nagkandak ka ng drug test na okay. Tapos may QR code na i-scan. Pag in-scan yung QR code, lalabas kung kailan ka nagpa-drug test. At hanggang kailan may expired yung na yun, yung papel na yun o yung katunayan na yun na nag-drug test ka. Ganun sana. Tapos automatic yun pag sumablay ka doon, pag hindi ka kuha lisensya. Oh, 'di ba? Tapos suspende, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng mag-drive hangga't di ka nagpapa-drug test. Ganun dapat. Talagang palakpakan talaga pag nagawa niyo 'yan. Sabi sa inyo. Basta wag lang wag lang yung magpa-drug test lang ng so kanya-kanya, dapat may specific na Tsaka dapat hindi kasi nadadaya yan Huwag naman sana dayain. Mahirap yun. Alam nyo ba yung mga jeep na yan, ang bibilis magpatakbo niyan, walang signal-signal yan pag huminto. Sabi ko sa inyo, tapos pag mo pa, pag sinaway mo, sila pa galit. Wala ang pakialam. Ganun pa yan. Kailangan naman pagsuntukan ka sa mga yan, uubusin na. May pampagamot ba yan? Hindi, wag mo nang sasayangin yung oras mo dyan. Meron pa yung mga nakamotor na na mga binatilyo, nakakabwisit. Meron din. Pupunta ka sa kabila. Pupunta siya sa kabila. Nakasignal naman siya. Pero nandito siya sa gilid. Pupunta ka doon, nandito ka sa gilid. Ano ka ba naman? 'Di ba? Kung pupunta ka sa kabila, hindi, ewan ko, wala rin yata lisensya yung bata na yun pagsagutan pa pupunta ako dito sa kabila. Tanga. Kung liliko ka dyan, tsaka bigla siyang hihinto. Ano ba yun? Ba't may biglang hihinto? Porket sumignal ka, pwede ka nang huminto ng bigla. Isipin mo yung nasa likod mo. Tanga-tanga Tapos nandito siya sa gilid Pupunta siya dito. Pero nandito siya sa gilid. Ano to? Okay ka lang, Toy? May dalang bola pa Yung mga hindi naman okay lang naman yan siguro. Yung mga nagbabasketball na mga nakahubad, mga tatlo sa motor. Tapos mga malilikot pa. May mga binatilyo na to, kala mo. Kasi yung mga nasa loob ng nasa looban, tapos ang bibilis ewan ko pero maganda rin yung ginagawa nung ibang yung pumapasok sa loob ng sa looban na ba tawag doon, mga highway patrol. Okay din yun para sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi lumulusot lang yung mga yan Tapos pag na-aksidente, sabihin ng Gcash, kakatok sa inyong mga puso, di ba? Birit ng birit sa kalsada, tapos pagka na-aksidente, ako po ay kumakatok sa inyong mga puso. Katukin ko yung sugat mo Katukin ko yung langgunisa mo para malaman mo kung gaano ka Mandadamay pa. Masakit niya, nananahimik kang nagda-drive, okay ka. Tapos madadamay ka sa mga pasaway. Ayun yung masakit dun Tapos kakamutan ka lang ng ulo. Pag namatay pa yun, problema mo pa, di ba? Wala ka namang ginagawa. Sila yung bumangga, namatay. Ikaw pa may kaso. Lang yung batas to. Batas talaga dito sa Pilipinas. Hindi mo na alam Department of Transportation, Secretary Vince Dizon, na ipapatupad na agad ng mandatory drug testing sa lahat ng driver ng pampublikong sasakyan kada 90 araw. Ibig sabihin, lahat ng mga nagmamaneho ng PUV ay kailangang dumaan sa drug test bago pumasada. Yan. Today, I will sign a department order Buti pa to si Secretary may mandatory drug testing for all drivers of public. Hindi ko alam pero parang trabaho din yata to ng LTO Ewan ko LTO, ano na nangyayari sa inyo?
Alam nyo, LTO, may suggestion ako. Sinabi ko na din to sa sa SMNI. Suggestion ako sa inyo. Punta kayo doon sa mga terminal ng mga yan. Tapos doon kayo mag-check ng lisensya. Para walang kawala. Hindi makakatakbo yan. Yung surprise Doon kayo Tapos once na magsama kayo ng pulis. Kasi papalagyang mga yan eh. Tapos once na walang lisensya yan, kunin niyo yung mga tricycle, i-impound niyo. Ganun lang yan. Tignan niyo. Ang yayabang na mga yan, tignan natin yung yabang niyan. Kung sana gawin niyo naman LTO, baka pwede. Sino bang mamumuno diyan sa LTO? Huwag kayong puro chill lang. LTO naman, naman kayo, maawa naman kayo dun sa mga estudyante na maaksidente dahil sa mga kawalan ng disiplina ng mga to. Ang kautusan na ito ay kasunod ng insidente sa SCTEX kung saan naunang tumanggi ang driver ng Solid North na sumailalim sa drug test. Kalaunan, pumayag. Ayan, hindi daw ayaw magpa-drug test. Di alam na natin. Ayaw mo, di alam na natin. Yun lang yun. Ayaw mo magpa-drug test, baka siguro pababa na yung tama niya dito, kaya medyo lutang na siya eh. Kaya nabunggo niya. Mga animal. Alam nyo ba gaano kabilis yung lalo niya sa Florida, yung mga bus sa Florida? Ewan ko, bumagal na yata sila ngayon eh. Parang meron na silang 100 yung pag lumagpas sa 100, tumutunog. Kasi nagmamadali yan, ilalim papuntang Isabela, papuntang Tugigaraw, papuntang Apari, mga mabibilis niya mga yan. 160 yata tinatakbo niyan eh. Siyempre ikaw, ako, ang ginagawa ko dyan, natutulog lang ako eh. Magpapunta, siyempre 12 hours yan, papuntang Cagayan eh. Ang tagal. Tapos parang dadalihin nila parang kaya nila ng 10 hours. Depende eh. Basta ang bibilis niyang mga yan. Parang may hinahabol silang doon para makapila na agad sila at para makadami ng kita. Wala namang problema doon. Pero yung ang daming pasahero ng bus, naisip nyo ba yun? Ang daming pasahero niyan. Paano kung sumimplang yan? Kagaya nung kay Tado, di ba? Sumalangit nawa. Din itong sumailalim sa mandatory drug testing kung saan negatibo ang resulta. Matatandang umabot sa 10 ang nasawi, kabilang ang 4 na test. Kalaunan, pumayag din itong sumailalim sa mandatory drug testing. Okay, sorry. Pumayag. Kung saan negatibo ang resulta. Pumayag. Negative naman daw. Di okay. Kaso ewan ko bakit. Resulta. Kawawa kasi. Yung kailangan kasi pag nagda-drive tayo, ewan ko baka puyat. Pag nagda-drive tayo kasi mga kababayan, dapat focus tayo. Hindi yung san-san tayo nalingon, anong ginagawa natin. Matatandang umabot sa 10 ang nasawi, kabilang ang 4 na bata sa kinasangkutan niyang aksidente. Ipinangako rin ni Dizon na titiyaking makakamit ang hustisya ng mga biktima ng Kawawa naman. Ay, ba't tawa? Kawawa yung mga bata, grabe. Sipin mo yan, Text tragedy. Ayon kay DOTR at LTO Chief Vigor Mendoza, tuluyan ng binawi ang lisensya ni Teodoro Merhan Silvalian, ang driver ng Solid North Transit, matapos ang kanyang pagtanggi sa drug testing. Hindi na rin ito pwedeng makakuha. Ayan, ano ba yun? Ba't tumanggi daw? Teka nga, ulitin natin. Matatanda ng insidente sa SCTEX kung saan naunang tumanggi ang driver ng Solid North na sumailalim sa drug test. Kalaunan, pumayag din itong sumailalim sa mandatory drug testing kung saan negatibo ang resulta. Okay. Matatandang umabot sa 10 ang nasawi, kabilang ang 4 na bata sa kinasangkutan niyang aksidente. Ipinangako rin ni Dizon na titiyaking makakamit ang hustisya ng mga biktima ng SCTEX tragedy. Ayon kay DOTR at LTO Chief Vigor Mendoza, tuluyan ng binawi ang lisensya ni Teodoro Merhan Silvalian, ang driver ng Solid North Transit, matapos ang kanyang pagtanggi sa drug testing. Hindi na rin ito pwedeng tumanggi pala daw nung una. So, tumanggi, binawi na. Dapat ganyan. Okay yan. Dapat bawian talaga yung mga animal na yan. Pati yung mga tricycle, tsaka yung mga jeep.
Nagliliparan, alam nyo ba din, dyan sa may Dasma, muntik pa masagasaan yung mga tatawid. Tsaka dyan sa may, hindi ko alam kung saan yun, nagkakarera yun, nagsisiksikan talaga sila. May mga pasahero. Ewan ko kaya dati wala naman yan eh. Tapos makikita mo yung mga driver niyan, yung mga binatil yung yung parang natuto lang mag-drive. Yung mga matatandang driver noon, yung mga kaidaran ng tatay ko, yung mga panahon ng tatay ko, walang ganyan, wala naman. May mga may mga road rage din, pero hindi ganyan kagrabe, yung talagang halos magbanggaan na eh. Mas may mga pasahero pa. Ayun na matindi diyan. So sa tindi ng ewan ko dahil siguro nung panahon ni Pangulong Duterte nawala yung mga adik eh. So natigil sila 6 years no. Nung pumasok na si Marcos, yun, sabik na sabik eh. Sabik na sabik ang lahat sa mga konsyerto. Di ba? Sabik na sabik ang mga adik. So yun, birada sila ng birada ngayon. Wala tayong pakialam kasi presidente natin bangag. Di umano. Bagong lisensya, naka-flag na rin ang kanyang record sa data system ng LTO para hindi na ito muling magamit. Samantala, isinasailalim na sa mandatory drug testing ang lahat ng driver ng Solid North Transit. Yan. Wag lang sana Solid North lahat, pati yung mga partas, pati yung ano ba yun? Ano ba yung mga yan? Mga bus na yan. Lahat ng bus. Mga 5-star, di ba? Ng 6 na LTRB, kuno, LTRB, kung araw ang lahat ng bus companies upang ayusin ang kanilang mga terminal alinsunod sa bagong kautusan. Bilang karagdagang hakbang, iniutos din ni Dizon ang pagbabawas ng maximum driving hours ng bus drivers mula 6 na oras sa 4 na oras. Mahigpit na pagpapatupad ng road safety checks sa lahat ng sasakyan. Agarang implementasyon ng speed limiter law. 7 araw na suspension sa mga abusadong motorista batay sa reklamo ng publiko. Yan, dapat ganyan. Ewan ko paano natin may yan. Dapat mabilis eh. Mabilis yung ano tawag dito, yung implementasyon. Ayan, sabi ko, agarang implementasyon ng speed limit law. At yung sinasabi ngayon, pag nagreklamo ka, pwede ka agad solusyonan. Hindi natin alam kung paano yan. Kung sa mga public, sa mga jeep, halimbawa, nasasakupan ng isang lugar, sino ang magpapatupad niyan? 'Di ba? Yung police ba, yung LGU ba, o sinong magpapatupad niyan doon sa lugar na nasasakupan? Dapat merong mag-aano niyan eh. Kung may nireklamo tayo o nireklamo ang isang Pilipino o isang mamamayan na etong jeep na to o etong tricycle na to ay pasaway, yung siga-siga sa kalsada, dapat aksyonan kaagad ng LGU para hindi na makapag-drive. Masuspindi na yung mga animal na yan. O warning. Tapos kung gagawin pa nila noon, magmumulta sila. Hindi sila makakapag-drive hanggat hindi sila nagmumulta. Once, tapos pag nakita sila nag-drive ng ibang tricycle at nakita sila yun at na-picturean, yan. Kunin ang lisensya. Kasi hindi matututo yung mga yan kung hindi yan kung hindi mo ultimatum, hindi matututo yan. Suporta ng panukalang Public Transport Safety Board para sa sistematikong investigasyon at pagresolba sa mga insidente. Buti pa to si Secretary Dizon, panahon na upang seryosohin at ayusin ang sirang sistema, buhay ang nakataya at kailangang maramdaman muli ng publiko ang seguridad sa mga lansangan. Yan. May nakita kaming i-post sa social media na nag-aabusadong driver, automatic suspendido yan, 90 days yung lisensya niya. Yun. Walang investigasyon, ang hearing. Ganyan dapat. Pag may nakitang abusado, wala nang investigasyon, walang hearing, diretso na. Ayan kaya mga kababayan, pag nakita nyo, hindi ko alam kung paano ba sa DOTR natin isesend o kanino. Ayan ang problema, ayan ang malaking tanong Aalamin natin yan, pero sa ngayon, ayan ang maganda na kung may makikita daw tayo ng mga pasaway na PUBs, mga jeep, bus at
tricycle driver, videohan nyo at isend natin sa, hindi ko alam, basta hanapin nyo yung page ng DOTR at doon natin isend para malaman natin kung paano nila actionan yan. Tatanong natin yan kung sino pwedeng itanong. Tanong natin kala boss yan, kala Serbay. Kasi ang dami ko rin nakikita niyan. Talagang pibigyoan ko yan. Mga buwisit na yan. Mga abusado. Yung mga malilikot sa kalsada. Yung mga kala mo walang yung mga walang signal light. Yung parang walang parang racetrack yung kalsada. Nakita nyo ba yung nagkakarera yung yung Prado ba yun o yung tsaka yung Innova, yung nagkakarera ng halos ang daming nahagip. Mga buwisit din yung mga yun eh. Para lang yung ego nila, para maging masaya yung ego nila. Talagang nagkakarera sa sa public road. Mga hayop. Mga animal kayo. May araw din kayo. Tingnan mo. Kaya pag may nakita kayong mga tricycle, lalo na yung mga pasahero natin, pag mga tricycle na pasaway, nakikipag-away, nakikipag-bangayan, parang walang hams pag nag-drive, sumbong natin yan. Sa page ng DOTR, siguro pwede nating isend yung mga yan. Hindi natin alam kung baka mag-reply sila doon kung saan yan. At least meron tayong mga ganito na katulad ni Sec Beans na talagang kahit papaano may meron pa tayong may pag-asa pa kahit papaano meron pa tayong mga gantong sekretary na talagang may puso sa mga Pilipino. Hindi natin alam kung baka mamaya, sir, trabahuhin ka din. Kasi nga kinukontra mo yung ito mga tricycle na to. Diyan ako nang gigigil sa mga tricycle. Pag nakita ko kayo, tignan nyo, bibidyohan ko kayo, talagang 90 days kayong walang trabaho. Ala nyo ang yayabang nyo pa. Problema mo. Problema ko yung katangahan mo, animal. Anyway mga pare, hanggang dito na lang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Bye-bye.